malapit na kami magpasimula. Uwi. Buti naman nagdadatingan na. Magpapasimula na ang gawain sa hapon ito. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po. Isang maulan na hapon. Salamat sa Panginoon at tumigil na ang ulan. Sama-sama tayo mananampahan. At sa pagsisimula po ng ating pananampan, welcome po natin ang isang bagong attendee, si Ashley Almonte. Magpapakato natin siya. They're so welcome here. Oh, welcome here. At Christian, welcome here. They're so welcome here. Oh, welcome here. At Christian, welcome here. Meron din pong birthday celebrant ngayon. Happy birthday. Nananahimik ka, ayaw magparamdam. No? Happy birthday. Kailan na yung birthday mo? Last week? 20. Isang araw po. Okay. Happy birthday. At dawa ang Panginoon ang patuloy na mag-bless sa'yo. Yung magugas sa pagkakilala sa Panginoon. At huwag yung umabsent na pag-lingkod ay kailangan ka lang nagabuhan. Okay, sa atin po pagpapasimula, tayo po lahat ay manalangin. Tayo po lahat ay tumayo. Dahil ang Diyos, pinupuli ka namin at pinapasalamatan ka namin sa hapon ito. Salamat o Diyos sa presensya ng bawat isa Panginoon ngayong hapon. At nawa Panginoon, patuloy ka pumagitna sa aming karanginaan at patuloy ka po magpahayag Panginoon ng iyong mga salita. Gamitin mo po ang iyong anak Panginoon mightily at nawa o Diyos, may pahayag sa hapon ito ang kailangan ng bawat isang mananampalataya sa lugar na ito. I-bless mo po ang bawat isa, i-bless mo po ang lugar na ito, i-bless mo rin po ang magpapahayag ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. At sa ating pong pagpapatuloy, umawit po tayo ng papuri sa Panginoon. Awit po tayo magpalakpak. Thank
Nagagalak po ba kayo magpuri sa Panginoon? Okay. No, makakaupo na po tayo. So, huwag po natin katamaran ang palakpak, ang kumanta para sa Panginoon. It is one form of worship. Tayo naman po ngayon ay dadako sa pakikinig ng salita ng Diyos. Handa na po natin ang ating mga sarili, ang ating puso, ang ating isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ngayong hapon ni Pastor Edgar San Miguel. Siya po ay magpapatuloy na. Magandang umaga po. Hapon. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay. So, itutuloy ko lamang po yung sinasabi kong kahit isang taon walang tigil na to. Kasi from Genesis to Revelation po ang ituturo ko. No? Ito yung Alpha and Omega. Na ang ibig sabihin po ng Alpha and Omega sa pasimula at ang wakas. Yun po ang ibig sabihin niya. Kaya mahaba po talaga to, series to. No. Natatandaan niyo ba kung saan tayo natigil? Noong September 1. September 8, wala tayong gawain. September 15, wala din po, pumunta ng Batangas. No? Okay, so yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At ang ating text, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Yan nga po ang binanggit ko sa panahon ni Noe, dahil makasalanan na ang lahat ng tao maliban kay Noe, kaya sila ay ginunaw. No? Okay. Ito po, simula kay Adam, o ulitin ko lamang po, review lamang po to. Simula kay Adan, si Seth, si Enos, si Kenan, si Mahalil, Jared, Enoch. Si Enoch po ang pangalawang righteous. Si Enoch po yung pangpito, pangalawa yan, kasi ang unang naging righteous ay si Abel. Hindi po nakalista dahil siya nga ay pinatay. So si Enoch, 365 lamang nang dinala sa langit. No? Inuulit ko lamang po, ang mabuti na lang nang dalhin si Enoch sa langit, nakapag-anak pa siya si Methuselah na ang edad niya ay 969 nang siya ay mamatay. So sumunod po, pangalawa kay Enoch, si Noe. Si Noe po, makikita nyo sa ika-10 henerasyon, siya po ay righteous. Kaya nga, di ba kanina sabi ko, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat ng tao pinatay sa baha. No? Actually, hindi po yun pinatay. Kasi minsan nagba-Bible study ako sa Batangas, ang sabi, masama pala ang Diyos nyo, pumapatay. No? Pinatay ang lahat ng tao. Ang sabi ko naman sa kanya, hindi mamamatay ang Diyos. Hindi mamamatay ng tao ang Diyos. Sinabi ko. Iyan sinabi mo, ginunaw. Ang sabi ko naman sa kanya, di ba ang buhay natin ay sino ang nagmamay-ari? Ang Diyos, ang buhay natin. So sa madaling salita, binawi niya lang yung pinahiram na buhay. Kaya ang Diyos natin ay hindi mamamatay tao. Binawi niya lamang ang buhay. No? Okay. So, banggit ko nga sa inyo, galing kinuha, ika-10 henerasyon, si Japhet, wala akong makita kay Japhet, yung number 11 na siya ay righteous, hanggang sa pinakababa, sa 19, si Terah. Yan pong si Terah ay tatay ni Abraham. Si Terah, anak niya, si Abraham. So, simula kay Noe, hanggang kay Terah, wala na pong
matuwid. Lahat sila makasalanan, di ba? Ang sabi na magkasala si Adan, na magkasala po si Adan, minana natin lahat yung kasalanan. Ang lahat ay nagkasala. Lahat ng tao, simula kay Adan, lahat ay nagkasala. At naghari, dahil sa kasalanan, naghari ang kamatayan. Yan po ang sinasabi sa Romans. Okay, so si Abraham, kasama rin po yan sa makasalanan. Gentiles din po yan. Kaya lang, ipinakita ni Abraham na mahal niya ang Diyos. Sinunod niya ang Diyos. Sinabi kay Abraham, halika Abraham, dali mo yung anak mo kaisa-isa mong anak. Ihandog mo yan sa akin. Hindi nag-atubili si Abraham. Dinala niya si Isaac. At nang papatayin na nga, sabi ng Diyos, wag mong sasaktan ang iyong anak. Yun ay pagsubok sa kanya. Kaya dahil doon sa ginawa ni Abraham, siya ay minahal ng Diyos. Sa papaanong parahan minahal ng Diyos? Di ba sabi ko si Abel na anak ni Adan? Kasi unang anak ni Adan, si Cain. Pangalawang anak, si Abel. Si Abel ay naging righteous. So sa makatuwid, sa langit ang tungo ni Abel. Kaya lang, walang pangako. Nang manampalataya si Abel, walang pangako. Si Enoch sumunod, number 7. Nang manampalataya sa Diyos, wala din po pangako. Nakukuha po ba natin? Pagdating kinuha, wala din pangako. Kaya wala akong makita kay Japhet na siya ay righteous. Wala akong makita sa Bible. Simula kay Japhet hanggang kay Terah, yung 19. So pagdating kay Abraham, si Abraham po, dahil doon sa pagsubok, nakita ng Diyos na mahal ni Abraham ang Diyos. Kaya siya lang ang may pangako. Nakukuha po ba natin? Siya lang ang may pangako. Ano yung pangako kay Abraham? Ang sabi niya, sabi ng Diyos, pararamihin ko ang lahi mo, Abraham. Kasi dami ng bituin, kasi dami ng buhangin. No? At ang pangalawang pangako, pagpapalain kita, Abraham, hanggang kaapu-apuhan. So, maliwanag na pagpapalain. Tingnan po natin ang anak ni Abraham. Sino ba ang anak ni Abraham? Ito po, the genealogy of Jesus the Messiah. Ang anak ni Abraham, si Isaac. Si Isaac ang anak ng pangako. At sabi sa Romans chapter 11 verse 26, all Israelites are saved as it is written. Sapagkat nasusulat, lahat ng lahi ni Abraham hanggang dito sa 42 si Jesus, yan ang lahi. Mamaya ko ipapaliwanag tong Gentiles kung sino yan. Lahat po yan saved as it is written, all Israelites are saved. So lahat sila ligtas. Sa langit ang tungo nila. Ang ating pong topic ay salvation. Nasabi ko na sa inyo, tatapusin ko yung salvation. Dahil pagdating kay Abraham, pakyaw na po ang salvation. Pinatunayan po yan ni Apostol Pablo. Dahil ito na nga ang liwanag. Abraham sabi niya, pagpapalain kita hanggang kaapu-apuhan. Mayroon bang pagpapalain na mapupunta sa impyerno? Bagamat maraming Israelita o Hudyo ang naging makasalanan, pero may plano po yun kung bakit sinadya ng Diyos na pinatigas ang ulo nitong mga Israelita na huwag manampalataya sa Kanya. Ano ba ang plano ng Diyos? Bakit sinadya niya na itong lahi ni Abraham, Hudyo, Israelita at Hebreo? Iyan po. Kung mapapansin po ninyo, yung kanina,
Balik ko yung kanina. Dito po, walang Hudyo. Walang Hudyo dyan, maliban kay Abraham. Lahat po yan, walang Hudyo. No? Walang Israelita. Nagpasimula ang Hudyo kay Abraham. Hudyo, Israelita, Hebreo. Iisang lahi po yan. Lahi ni Abraham. Okay, ibalik ko. So, sinabi ko nga kanina na itong si Abraham may pangako. Ano yung pangako niya? Ang asawa niya, saved. Si Sarah. Yung anak niya, si Isaac, saved. Yung anak ni Isaac, si Jacob at Esau, saved. Ligtas sila. Kasi isa man sa kanila ang maimpyerno, magiging sinungaling ang Diyos. Magiging sinungaling. Kaya, dahil sa ginawa ni Abraham, pakyaw-pakyaw na po. Ibig sabihin, pamilya na. Noong una, dito, individual ang salvation. Si Enoch, si Noah, or Noe, individual. Kasi walang pangako. Ibig sabihin, si Japhet, number 11, anak ni Noe, wala akong makitang righteous. So, yung minana kay Adan na kasalanan, lahat yan makasalanan. Maliban na lang kay Enoch, number 7, at number 10. Sila ay matuwid, sila ay righteous. Lahat makasalanan. Alam niyo ba ang makasalanan? Ang tawag dyan, Gentiles. Sa Tagalog, Hentil. Nang ibig sabihin, kapag hindi ka Hudyo, hindi ka Israelita o Hebreo, hindi ka lahi ni Abraham, lahat ng bayan o bansa makasalanan except lahi ni Abraham. Nakukuha po ba natin? Yan ang pangako eh. Mapalad siya. Minahal siya ng Diyos. Dahil ipinakita ni Abraham na mahal niya rin ang Diyos. Handa siyang ibigay ang kanyang anak. Handa siya, sumunod siya. Sabi ng Diyos, Abraham, iwan mo ang lugar mo. Pumunta ka sa dakong yun, sa malayo. Sunod naman si Abraham. Kaya nakita ng Diyos na masunurin si Abraham. So, yun ang, ulitin ko, simula kay Abraham, ang salvation, pamilya na. No? Pamilya. But, titingnan po natin sa iba para lalo nating malaman. Luke 19:9 and 10. No? Tinan po ninyo ang sinasabi. Si Jesus mismo ang may sabi. Jesus said to him, "Today salvation has come to this house." Si Zacchaeus po yan. Dumating daw ang kaligtasan sa bahay nila. Because this one too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. So, dito pa lang isang halimbawa na sino ba yan? Zacchaeus. Nang si Zacchaeus ay manampalataya, buong sambahayan. Kaya ito ang nakita ni Apostol Pablo, dahil itong turo ni Apostol Pablo, ito rin ang itinuturo ko. Turo ni Apostol Pablo. So, buong sambahayan maliligtas. Katulad ni Abraham. No? Meron pa. Acts chapter 11 verse 14. Ano po ang sinasabi diyan? He will bring you a message through which you and all your household will be saved. Ito po yung si Cornelio. Si Cornelio po, nang manampalataya siya, buong sambahayan niya and all your household will be saved. Lahat, ito ang pangalawa na buong pamilya maliligtas, yung si Kapitan Cornelio. Si Cornelio po ay Gentiles.
makasalanan. Hindi. Bakit? Hindi po yan Hudyo. Hindi yan Hudyo si Cornelio. Tayo. Hudyo ba tayo? Israelita ba tayo? Tandaan nyo, ang salvation sa Israelita lang. Pag hindi ka Israelita, Gentiles ka. Makasalanan ka. Okay, ngayon, itaas nyo ang kamay kung Israelita ba kayo. Pakitaas ang kamay. Very good. Very good. Bakit tayo naging Israelita? Mababasa po yan sa Galatia chapter 3 verse 29. Ang sabi po ni Apostol Pablo, if you belong to Christ, you are Abraham's seed and heirs according to His promise. O di ba napakaliwanag? Ang sabi ni Pablo, hanapin natin para makita natin. Ang sabi ni Pablo sa Galatia, yan po, Galatia 3:29. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham. Di ba tayo lahat ay na kay Kristo? Tayo ay nananampalataya kay Kristo. Kabilang ka na sa lahi ni Abraham at lahat ng ipinangako kay Abraham ay matatanggap din natin. So, na example ko nga last Sunday, noong September 1, kung si Ate Mel ay mananampalataya at si Kuya Alex ay hindi, save na rin buong sambayan at lahat ni Kuya Alex, lahat ng anak ni Kuya Alex at Mel, save buong sambayan, maliligtas. Kaya itong salvation na itinuturo ni Apostol Pablo, yun din ang aking itinuturo. Alam po ninyo, yan ay debatable. Pinagdidebatihan po yan kasi ayaw ng mga ibang Kristiyano na pakyaw-pakyaw na ang salvation. Buong pamilya. Di ba nagpakita na ako sa inyo ng dalawa? Luke 19:9 at yung Acts 11:14. At mayroon pa yung Acts 16:30 or 31. Mababasa po natin yan. Tingnan natin. Ito po. Acts 16:31. Ito po yung sundalo. Soldier na bantay sa kulungan. Kasi ang sabi, kung babasahin mo yung nauna, nabuksan na yung kulungan, nabuksan. So ang hinala nung soldier, yung sundalo, nakatakas na sila Pablo, yung dalawa na apostolik. Kaya gusto nang magpakamatayan. Kung babasahin nyo sa 28, 29, 30, gusto niya na magpakamatay kasi papatayin din naman siya. Kaya lang nang makita siya nung apostolis, wag kang magpakamatay, nandito pa kami. Buhay, nandito kami, hindi kami nakatakas. So, nagtanong siya, paano ba maligtas? Sabi nitong sundalo. They replied, ito ang sagot ng mga apostolis. Believe in the Lord Jesus. Manampalataya ka lang kay Jesus. And you will be saved. You and your household. Pangatlo na po ito na binabanggit dito. Buong pamilya. Manampalataya lang yung sundalo, buong pamilya maliligtas. At hindi ko nga dito na isulat, bahala na lang kayong magbasa sa 1 Corinthians chapter 7, 13, 14. Verse 13, 14. Ang sinasabi po doon, halimbawa ako, mananampalataya, ang asawa ko hindi. Ang sabi doon, kung ang asawa mo ay hindi mananampalataya at gusto ng asawa ko na makipisan sa akin, huwag ko daw hihiwalayan. Tingnan po ninyo ha, huwag ko raw hihiwalayan dahil gusto niya na magsama pa rin kami. At ito naman ang sabi ni Pablo
Sinabi ni Pablo, dahil ako ay mananampalataya at ang asawa ko ay hindi, dahil sa akin, siya ay pinapapaging banal din. Tandaan po ninyo, pagdating nyo sa bahay nyo, 1 Corinthians chapter 7, o kaya kung may sermon kayo, tingnan nyo, chapter 7, verse 13, 14. Yun po ang sinasabi. Dahil sa 14, ano ang sabi ni Pablo? Dahil kung itong asawa ko ay hindi magiging righteous, hindi magiging matuwid dahil sa akin ako ay mananampalataya. Yung privilege yung privilege kay Abraham. Ang privilege kay Abraham, asawa niya saved, anak niya hanggang kaapo-apuhan saved, as it is written, all Israelites are saved. So, ang sabi ni Pablo sa 14, pag hindi ang asawa ko ginawang banal, hindi ginawang matuwid, pag hindi ginawang matuwid, ang mga anak namin hindi rin matuwid. Marumi din. Impure. Marumi. So, masisira yung privilege, yung pribiliho natin na ibinigay kay Abraham. Masisira. Kaya nga, dahil pinapapaging banal na rin ang asawa ko, lahat ng anak namin hanggang kaapu-apuhan, banal na rin. Huwag niyong kalimutan, basahin niyo 1 Corinthians chapter 7, verse 13, 14. Huwag niyong kalimutan niya, napakahalaga. Kasi si Pablo, si Apostol Pablo, yung itinuturo niya, ipinasa sa akin. Lahat, halimbawa, si Pablo matagal nang patay. Noon pa man, may pumalit na sa kanya na katulad ko. O kung halimbawa ako naman ay mamamatay na, mawawala na, may mga papalit din sa akin na ituturo, yung itinuturo ni Pablo na ang basihan niya, yung salvation na ibinigay kay Abraham. Yung salvation na ibinigay kay Abraham. Bakit gusto ni Pablo na ganito? Pansinin ninyo, si Jesus po, diba, Diyos natin si Jesus. Si Jesus, hindi niya gusto na nahihirapan tayo. Bigyan ko kayo ng example. Itong asawa ko, pareho kaming Kristiyano. Nakita niya sa isa kong anak, may problema. Hindi mananampalataya. May bisyo pa. Alam niyo ba, nakita ko to, nahuli ko madaling araw, mga alas 5. Iyak ng iyak. Iyak ng iyak yan. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Hindi ko naman siya inaway. Hindi naman kami nagkagalit. Ba't ka umiiyak? Naawa ako sa anak ko, sabi niya. Paano siya? Kasi ang gusto niya, maligtas din. Binasa ko sa kanya yung pangako kay Abraham, di ba? Kung kayo'y kay Kristo kabilang sa lahi ni Abraham at lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. So yung pangako kay Abraham na ang anak niya hanggang kaapu-apuhan ay maliligtas, anong dapat mong ikatakot? Kaya naunawaan ng asawa ko, oo nga pala, sabi niya, may pangako. Ang Diyos pag nangako, tumutupad. Ang Diyos pag nangako, tumutupad. Ang tao, napapako lagi pag nangako. Yan ang kasabihan. Pero ang Diyos tumutupad. Kaya yung pangako sa Kanya, pangako kay Abraham, na lahat ng angkan mo hanggang kaapu-apuhan, maliligtas. Maliligtas po yan. Mayroon pa nga, may oras pa ba? Mayroon oras pa naman. Mayroon pa nga, inabot na ng kamatayan. Kasi itong mga Israelita, matitigas ang ulo. No, matitigas ang ulo po niya. Maraming hindi nananampalataya. Bakit? Bakit matitigas ang ulo nitong Israelita? Sino makakasagot sa inyo? Kasi pag hindi pinatigas ang ulo nitong mga Israelita, itong mga Hudyong ito, mga pasaway po yan, pag hindi sila pinatigas ang ulo, paano tayo?
paano tayo maiuumpong? Paano tayo maisasama? Kasi, mababasa po sa Roma chapter 11 verse 25. Hindi ko na rin yan nilista. Basahin nyo na rin. Romans chapter 11 verse 25. Ang sabi doon, tayo, ang mga Hudyo, ay inihalin tulad, mga Hudyo, Israelita, sa isang punong olibo. Sa isang punong olibo. Ngayon, kung hindi, pangalawa, una, sila ay tunay na olibo. Pangalawa, tayong Gentiles ay ang tawag sa atin, ligaw na olibo. So, hindi tayo kasama sa tunay. Hindi tayo kasama sa tunay. Ligaw tayo eh. Mga wild olive tree. Nangala tayo. Hindi tayo kasali. So, ganito po yun. Kaya sinadya ng Diyos na pinatigas ang ulo nitong Israelita upang sa sanga, kasi yung mga sanga, sila maputol. Puputulin po yung sanga. Nang upang sa ganon, mababasa natin sa Romans chapter 11 verse 25, nang upang sa ganon, tayong mga Gentiles na nananampalataya kay Kristo, di ba? Ay maiuumpong. Kung hindi sila puputulin, paano tayo maigragrap? Grafting ang tawag doon, di ba? Grafting. Paano tayo maiuumpong kung lahat sila banal? Kung lahat sila nananampalataya? Kaya basahin ninyo ang chapter 11, verse 1 hanggang 31. Basahin po ninyo. Mauunawaan po ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan na Israel. At dahil naman kay Kristo, tayo ay naiumpong. Kaya nga ito yung plan B ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na tayong mga tao ay marupok. Marupok, batuksuhin. Alam yan. Kaya plan B, siya mismo magkakatawang tao. Nagkatawang tao siya. O kaya, anak, si Jesus ay anak ng Diyos. Ano ang plano? Para mamatay. Kasi pag ang Diyos ay hindi nagkatawang tao, hindi po mamamatay. Kahit pasabugan mo ng atomic bomb, basuka, barilin mo, dahil God, hindi yan mamamatay. Kaya ang purpose, plan B, plano ng Diyos Ama, magkakatawang tao siya sa pamamagitan ni Jesucristo. So, ano ang purpose? Para mamatay sa krus. Di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ng tao, maliban sa Israelita, lahat tayo, Gentiles tayo, kawawa tayo, sa impyerno tayo. Kaya kung ang Ama ay hindi nagkatawang tao, hindi naging si Jesus Christ, kawawa tayo. Israelita lang ang maliligtas. Hudyo lang ang maliligtas. Kasi wala pa naman, hindi pa naman ipinapanganak si Jesus sa panahon ni Abraham. Di ba? Ang layo. Balik ko doon. Yan, no? Ang layo. Si Jesus. Ipinanganak si Abraham. Ika-42 si Jesus. Lahat yan, same. Ito na yung Gentiles. Kaya nga, ang plano ng Diyos, plan B, magkatawang tao siya para mamatay sa krus. Bakit? Dahil kay Jesus, naging universal ang kaligtasan. Universal. Lahat ng tao pwede nang maligtas. Hindi lang Israelita. Hindi lang Israelita. Lahat, halimbawa, Hapon, Etche, Pilipino. Pilipino, Gentiles tayo. Ito tayo. Gentiles. Lahat ng walang Kristo na hindi Israelita, Gentiles. Ibig sabihin, makasalanan. Ang ibig sabihin, sa impyerno ang tungo natin. Sa impyerno ang tungo natin. Diba? Kaya dahil kay Kristo,
naging universal. Di ba? Ulitin ko, Galatia 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham. At lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. Pasensya na kung makulit ako kasi ulit-ulitin ko talaga to para malaman natin kung papaano itong salvation. Yung privilege kay Abraham, wag na kayong mag-alala dahil ang gusto ni Kristo, ang gusto ni Jesus, wag na tayong mahirapan. Pero ang gusto ng religion, pahihirapan ka. Ang gusto ng religion, o utusan ka ng ibang mga teacher, gawin mo tong 10 utos, gawin mo tong ganyan, magpakabanal ka, huli-huli ka. Hindi, si Jesus po, hindi niya gusto na mahirapan tayo. Kaya lahat ng kasalanan niyo at kasalanan ko, inako niya ni Jesus. Inako ni Jesus, binayaran niya sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan natin. Kaya yung kasalanan niyo, kasalanan ko, inako ni Kristo at binayaran ng kanyang dugo. Kaya sacrifice, si Jesus ang nagsakripisyo. Ayaw ni Jesus na mahirapan tayo. Kaya nga itinuturo ni Pablo, ito, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 7, verse 13-14, kung ang mag-asawa ay isa ay hindi mananampalataya, dahil sa mananampalataya, siya ay banal na rin, ligtas na rin. Ayaw niya na nahihirapan. Ayaw ni Jesus. Dahil alam ni Jesus, hindi natin kaya. Kung tayo ang gagawa, yan lang. Yung 10 utos. Karamihan, yan ang ituturo. Sundin mo lang ang 10 utos, maliligtas ka. Pwede ba pakitaas sa inyo ang kamay? Yung nakakasunod ng 10 utos. Very good. Ako man. Hindi ako magtataas. Bakit? Hindi natin nasusunod ang 10 utos. Unang-una, sino sa inyo nakaka-memorya? 10 lang yan. Sino nakaka-memorya ng 10? Ako rin. Hindi ko yan memorya. Pero, pag may exam, noon, dahil nag-aaral ako ng Bachelor of Ministry, pag may exam, minimemorya ko yan. Ibabagsak ka. At yan ay sunod-sunod. Isusulat mo. Pag yung nagkapalit yung number 9 sa 10, nagkapalit, bagsak ka pa rin. Mahirap. Kaya, ano na naman ang ginawa ni Jesus? Mababasa po natin ang ginawa ni Jesus sa Matthew 22, verse 37, 38, 39, 40, at mababasa natin sa Mark chapter 12, verse 30 and 31. Ano po ang sinasabi doon? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Second is this, love your neighbor as yourself. Mahalin daw natin ang kapwa na kagaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. At ang sabi niya, there is no commandment greater than this. Yun lang dalawa ang mahalin. Kaya nga, yung 10 utos, inatik din yun sa dalawa. 1 to 4, sa Diyos. Sa Diyos po yan. From 5 to 10, sa tao. Sino ang nakakaalam sa inyo sa number 5? Taas ang kamay. Sa tao yan. Honor your father, honor your mother. Iyan po ang ika-5 utos. Igalang daw po natin ang ating mga magulang sa madaling salita. Honor, hindi lang basta igalang. Abutan natin lagi kung tayo ay nananagana, honor na eh. Bigyan natin. Bigyan natin ang ating mga magulang honor. Pag hindi natin inabutan ang ating magulang nananagana ka, abay, magagalit si Lord. Utos niya yan. Mahalin natin. Ano yung susunod? Pang-6, huwag kang papatay. Ano yung ika-7? Kalimutan ko na rin siguro. Ika-7, huwag kang magsisinungaling.
Huwag mong pagnanasan yung sanayin. Huwag mong pagnanasan yung pag-aari ng iba. No? Okay, so, itong Gentiles, tandaan po ninyo, pag hindi ka Hudyo, Gentiles ka. Makasalanan ka. Pag makasalanan ka, saan ang tungo? Very good. Pag Gentiles ka, makasalanan ka, ang tungo mo sa impyerno. Para maging Israelita ka, ano ang gagawin natin? Amen. Yun lang, ganun lang kasimple. Believe. Maniwala tayo, manampalataya tayo. Ano ang sinasabi sa John 1:12? Ang sabi po doon, subalit ang lahat ng tumanggap at nananampalataya kay Jesucristo ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So tayo ngayon, dahil nananampalataya tayo sa Kanya, anak na tayo ng Diyos. Kung anak tayo ng Diyos, tagapagmana tayo. So, hindi tayo maghihirap. Dahil ang Diyos natin, siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ginto, silver. Siya ang nagmamay-ari. Ang gagawin lang natin, manampalataya tayo kay Jesus. Ayan o, number 42. Masasama tayo sa lahi ni Jesus. Lahi ni Abraham. Dahil si Jesus, lahi ni Abraham. Anak siya ni David, at anak din siya ni Abraham. Lahi. So, kaya ko ito sinusulat, nasa bulletin board po yan, makikita nyo, malaking tulong po yan. Lahat yan safe. Gusto ko pa sanang dagdagan, wala nang oras. Kung sa bagay, nag-umpisa tayo, 5:10. 6:05 pa lang, mayroon pang 5 minutes. Gusto ko pa sanang dagdagan. Napakaganda po kapag nalaman natin na ang salvation, kaya kayo po, huwag na kayong mag-alala kung ang asawa nyo ay hindi mananampalataya dahil hindi papayag ang Diyos na mananampalataya rin niya. Tayo po yumuko, manalangin. Lord, maraming salamat po sa hapong ito. Tunay mga po na ang salita ng Diyos ay napakahalaga para maunawaan po namin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Naunawaan po ba natin ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito? Amen, no? So, mahalaga na meron tayong kaalaman patungkol kay Jesus at sa kanyang plano, ang plan of salvation. Ngayon naman po ay gaganapin natin ang ating paghahandog. Wala bang aawit? Walang aawit. Ikaw ba, Ayen, marunong? Bibil po. Sa susunod na linggo, ang maghahandog po para sa offering, ang ate ng bayan, si Ate Ann. Huwag ka nga absent, ate. Sige, ako na rin ang aawit. Pacquiao, no? Pacquiao din. Pacquiao yung tinuro ko. Pacquiao din ang ako na nagsermon, ako pa ang kakanta. Ay, buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong bawat hakbang walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita.
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong hawakan ako walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Purihin po ang Panginoon sa Diyos ang pabor. Praise the Lord. Ngayon naman po ay tinatawagan ko si Ate Mel para ipanalangin ang mga handog. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Nagkatipid po kami sa pananampalataya at pagsamba sa inyo, Panginoon. Pinapasalamatan po namin mga blessing na dumarating sa buhay namin po, Panginoon. Sa araw-araw, sa kalusugan, at sa mga apo ko, at sa buhay namin po na maayos sa araw-araw. Salamat po. Kaloob po ng Panginoon na ito na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Thank you. Para naman po sa ating pagbabalita, sa darating na linggo, ang ating pong speaker ay si Pastor ulit. No, patuloy po nating namnamin ang proseso ng pagliligtas ng Panginoon sa atin. No? Yan ang pinakamahalaga dahil ang yaman, maiiwan. Ang ganda, mawawala din. Kupas. Ang kaseksihan at ang kapugian, nawawala din. Pero sino ang mananatili? Ang salita ng Diyos. No? So, lugi, pag hindi tayo nakarinig ng salita ng Diyos, yan ang pagkain ng ating espiritu. Okay? So, sa ating pagpapatuloy, sa darating na linggo, ang ating pag-presider, siyempre, walang iba kundi si Ate Mel. Papadala ko na lang yung sequence. Ang magbibigay ng special numbers offering, siyempre si Ate Ann. No? Dumalo po tayo mga kapatid dahil pagpapala ng ating spiritual na buhay ang mapapakinggan natin. Para naman po sa mga gawain, ang inaantay ko lang po ang go signal ninyo sa tahanan ng mga Orgulyo kung kailan kayo maiipon at mag-Bible study doon si Pastor. At yung Bible study sa
kaldihon, sa tahanan ng mga kaldihon ay nagpapatuloy. Ito ay tuwing Wednesdays at Fridays, at tuwing 3:00 ng hapon. Ang iba pang detalye at mga gawain ng iglesia ay ipapabatid na lang namin sa ating chat room, no? So, basa-basahin nyo na lang yung ating chat room at doon magmumula ang mga pagbabalita. At ngayon naman po ay tinatawagan ko si Pastor para sa panalangin at basbas. Paalaala po, huwag munang umuwi. Meron po tayong pagsasalusaluhan na ibinigay ni Kuya Ali. Okay, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na binigyan niyo po ako ng pagkakataon nakapagminsay ng buhay. Salamat din po sa mga kapatiran na patuloy pong dumadalo. At dinadalangin ko rin po, Lord, na kayo po, alam ko, Lord, na kayo po ang dakilang misyonero dito po sa dakong Tabon 1, Tabon 2, Tabon 3. Marami pong mga tupang nangaliligaw. Nawa po, Lord, ipadala po ninyo upang kami rito ay sama-samang magpuri, sama-samang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At hinihingi ko rin po na patuloy lagi hinihingi sa inyo, marami po kaming negosyante, marami po kaming wala pang hanap buhay. Nananalig ako, Lord, na kayo po ang God provider, Jehovah Jireh. Nawa po, Lord, abutin po ninyo, pagpalain po ninyo ang aming mga kapatid na ito. At hinihingi ko nga po ang inyong basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama, at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak, at ang kaliwan ng Diwang Banal, ang sumaami nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Oh, naibaba na ba yung pagkain? Pagsalusaluhan po natin. Marami pa yun.